Kamakailan, umugong ang balita tungkol sa isang Chinese-made battle tank na ginagamit ng Thailand laban sa Cambodia na biglang sumabog habang nasa aktwal na labanan. Hindi ito simpleng mechanical failure, nangyari ito sa gitna ng operasyon kung kailan bawat segundo ay mahalaga. Ayon sa balita, sa gitna ng bakbakan nila laban sa Cambodia, isang Norinco VT-4 na main battle tank ng Royal Thai Army ay dumanas ng isang tinatawag na fatal failure habang nakikipaglaban sa mga posisyon ng Royal Cambodian Army na nagresulta ng matinding pinsala sa 3 sundalo sa loob nito. Ang 125mm na main gun ng tangke ay iniulat na nag-explode habang pinapaputok na naging dahilan ng pagkabaldado nito sa labanan nang walang pag-atake ng kaaway. Dahil nga sa tila nakakatawang balitang ito, ay marami ang naglabas ng mga negatibong komento sa mga social media laban sa kalidad ng kagamitang gawa ng China, at agad na kini-question ang kakayahan ng China na makipagyera laban sa ibang bansa. Bagamat ito ay maaring isang isyu ng kalidad ng materyales ng mga tangke na ito. Dahil nga sa pangyayaring ito, ilang sundalo ng Royal Thai Army Battle Tank Division ang nagpahayag sa social media ng pagdududa ng kanilang kaligtasan at sa tibay ng 125mm smoothbore gun ng VT-4 battle tank, kasama ang iba pang mga issue sa system safety and reliability ng mga ito. Ang mga post nila ay agad namang binura pagkatapos. Ang Royal Thai Army ay nag-acquire ng kabuuang 60 na VT-4 bilang primary main battle tank mula sa China na binili simula noong 2016 at ang complete delivery ay natapos noong 2023. Sa iba't ibang bansa, may mga dinulat ng China-made war equipment na nagkaroon ng problema, mga tangke na mahirap i-maintain, mga barkong pandigma na di gumagana ang mga radar and sensors, at mga eroplano na kailangang e-ground dahil sa structural at electronics issues. Sa tuwing may balitang sumasabog o pumapalya ang isang modernong sandata, isang tanong agad ang lumilitaw: paano mananalo sa digmaan ang bansang may ganitong kagamitan? At dito nagsisimula ang mas malaking usapan. Ngunit sa ngalan ng patas na pag-aanalisa, para maging patas sa China, bago tayo humusga, kailangan muna nating itanong kung China lang ba ang may pumapalya na armas. Ang malinaw na sagot ay hindi. Ang mga kagamitan mula Russia ay may balita ring pumapalya. Sa digmaan sa Ukraine, maraming Russian tanks ang sumabog dahil sa lumang design ng ammo storage. Kahit ang mga modernized variants, pare-pareho pa rin ang kahinaan. Resulta, libo-libong armored vehicles ang nawasak, hindi dahil sa duwag ang mga sundalo, kundi dahil sa disenyo at logistics failure. Hindi lang Russia, kahit mismong ang Estados Unidos naman, may F-35 fighter jet na itinuturing na pinaka-advanced sa mundo, pero sa unang mga taon nito, ay puno ng software bugs at napakamahal i-operate. May mga barkong pandigma na sobrang advanced, pero halos hindi nagamit sa aktwal na laban dahil sa reliability issues. Paano naman ang mga European weapons? May mga high-end armored vehicles sila, na bumigay hindi sa digmaan, kundi sa simpleng military exercises pa lang. Ibig sabihin nito, walang bansang immune sa pagkasira ng armas. Pero may mahalagang pagkakaiba. Kapag pumalya ang armas ng Amerika o ng NATO, hindi nila ito sinisikreto. Ina-update nila ang design, binabago ang doctrine, at pinapalakas ang training at maintenance. Ang sandata ay bahagi lang ng sistema, hindi ito ang sistema mismo. Ating sinaliksik ang mga kagamitang made in China na nagkaroon ng issue. Base sa datos, maraming problemang lumabas ay mostly galing sa export models, hindi sa mismong gamit ng Chinese military. Ito ay dahil hindi rin naglalabas ng impormasyon ang China military sa mga equipments nilang pumapalpak. Kaya nga, paano din natin malalaman kung ilang porsyento ba sa kanilang mga equipments ang palaging palyado? Gaano ka-reliable ang kanilang mismong kagamitan, gayong kilala ang China bilang hindi bukas sa mundo pagdating sa kanilang mga failures. Kaya tanging ang export version lamang ang ating masisilip. Ayon sa huling datos, mas mura ang kanilang mga export versions, mas maluwag ang quality control, at mas limitado ang after-sales support.
At kapag nasira ito sa gitna ng labanan, ang gumagamit ang agad na apektado, hindi ang gumawa. Ayon sa mga war analysts at mga psychologists, para sa sundalong nasa loob ng tangke o eroplano, walang pakialam kung sino ang manufacturer. Ang mahalaga, ay kung gagana ba ito ngayon. Kapag biglang nasira ang isang tangke, nawawala ang firepower, nabubutas ang depensa, at nalalagay sa peligro ang buong unit. Mas masahol pa umano rito ang psychological effect. Kapag nawalan umano ng tiwala ang sundalo sa kanyang kagamitan, nagbabago ang paraan ng pakikipaglaban. Mas nagiging maingat, mas nagiging alanganin, mas nagiging mabagal, at sa modernong digmaan, ang mabagal ay talo. Kaya bumabalik tayo sa tanong, paano makakalaban ang China sa totoong digmaan kung may mga ganitong ulat? Ang sagot ay hindi simple, pero malinaw. Ayon ulit sa mga war analysts, sa modernong digmaan, hindi armas ang nananalo, sistema ang nananalo. Kasama umano ang logistics, intelligence, satellites, drones, cyber warfare, higit sa lahat, repair capacity, at bilis ng pagpapalit ng nasirang kagamitan. Ano naman umano kung meron kang malakas na armas, pero kapag nasira, ay di mo maayos agad, para makabalik sa laban. Ang China ay may napakalakas na industrial base. Kayang mag-produce, mag-repair, at mag-replace ng kagamitan ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng bansa. Malakas din ito sa missiles, drones, at space-based assets. Kaya di pwedeng maliitin ang China, kahit nasasabihing may ilan sa mga kagamitan nila, ay may mga isyu sa kalidad at madaling masira, dahil kung ipagpalagay na madaling masira, pero mabilis naman nilang mare-repair o napapalitan, then tuloy-tuloy pa rin ang kanilang laban. Ngunit may malaking tanong na nananatili, hindi pa nasusubok ang China sa isang full-scale, at prolonged war. Hindi pa nasubukan kung gaano kabilis, kung gaano ka-systematic, gaano ka-epektibo ang takbo ng kanilang logistic chain sa totoong mahabang labanan. At sa digmaan, ang totoong kalaban ay hindi ang kaaway, kundi ang sarili mong kahinaan. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita nito, ang bansang hindi natututo sa maliit na pagkasira, ay madudurog sa malaking digmaan. Kaya kapag may balitang sumabog ang isang tangke, o may pagpalya ang isang jet, huwag agad magtanong kung sino ang pinakamalakas. Ang mas mahalagang tanong ay, alin ang may kakayahang mag-adjust, mag-ayos, at bumalik sa laban? Dahil ayon nga sa mga war experts, sa digmaan, ang nananatiling gumagana, ang siyang nananalo.